Isang DDS na gobernador mga sangkay ng Bohol ngayon ang nag-iiba na po ng tono at mukhang may nare-realize na. Bumaliktad na nga ba siya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil may nadiskubre siyang katotohanan? Naku po, tingnan po natin ang balitang ito. Hello guys, what's up? This is me, I'm back for another vlog today. At ito pag-usapan nga po natin itong balita tungkol po sa gobernador ng Cebu na si Governor Pam. Nako, may mga matitindi itong pasabog. Pag-usapan po natin mga sangkay, may mga nadiskubre pagkatapos po ng nakakalungkot at katakot-takot na baha doon sa Cebu na mayroong bilang na po ata na almost 200 katao na nadiskubring sumakabilang buhay. So kami po ay nakikiramay sa mga pamilya. Alright, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ano pa hinihintay nyo guys? Tayo po ay road to 2 million subscribers na. Alright, so makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto mga sangkay, tingnan po natin ang balita. Kasi, kung babalikan po natin, itong si Governor Pam ay isa pong DDS. Solid. Solid, mga sangkay, solid. Pero nito lamang, ikinanta niya po ito mga sangkay. Pakinggan po muna natin. Yan po siya si Governor Alright. Pam. Now, in your Facebook page, you posted 26 billion pesos of flood control funds for Cebu. Yet we are flooded to the max. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost. Grabe yung flash floods dito. When we have 26.600 billion 26 billion for flood control projects. fund para po sa flood control. Pero bakit ganun daw, binaha pa rin daw po sila? Bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito, flood control funds. Ito yung nangyayari sa amin. Anong natuklasan po ninyo, ma'am? But definitely we have seen, projects here in the province May mga nakita daw silang ghost projects. Ito pa matinding revelasyon. na I should say mga ghost projects. We have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. Meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado? Substandard current. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province. Yes, current. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely current. Panahon pa po ba ni I Duterte? think 2019. 2019. 2019. Yeah, 2019. Yes. What I can tell you is 2019 nagsimula. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. So yun ang kanyang pasabog mga sangkay. Ngayon, nag-iiba na po yung tono. Na nare-realize na niya na mukhang tama si PBBM. Ito mga sangkay yung kanyang pasabog. Ngayon lang din. Pakinggan po ninyo. Central Visayas or in Cebu? Well, what happens there happens everywhere, right? So I'm pretty sure it's just a matter of time na mabulgar din sila and who they will be. But I know for sure, during our meeting with the governors, that the president is very serious in exposing these people. Sabi niya, mga sangkay, may panahon na mabubulgar itong mga to, itong mga buwaya. Mga sangkay, galit na galit po ang gobernador ng Cebu. At siya daw po ay naniniwala. Nakita niyo mga sangkay yung sinabi niya sa bandang dulo? Serious in exposing these people. We are meeting with the governors that the president is very serious in exposing these people. Seryoso daw po ang Pangulo na i-expose itong mga sangkay. Mga kontraktor, mga district engineers,
mga officials ng DPWH, mga buhaya na congressman at senador, naniniwala daw po si Governor Pam na itong si PBBM ay seryoso. Ngayon, nag-submit sila, Governor Pam, ng mga ebidensya, mga information sa ICI. At ang ICI na daw po yung bahala, mga sanggay. Pero naghihimutok talaga siya sa galit, mga sanggay. Pakinggan nyo. Yeah, they were here yesterday. I got a briefing. That's why I'm sharing with you that the government is really serious in this floodgate scandal. No, na it will just be a matter of time that these government officials, no, who are stealing money from the flood control projects, they will be exposed to pagbantay ng mga buhaya mo. Ayan ha. Pagbantay mo, mga buhaya mo. Yari sila dito. Galit na galit po yung gobernadora ng Cebu dahil po sa kanyang nadiskubre. Imagine niyo mga sangkay, 2019 pa pala. 2019 pa pala itong mga flood control na ginastusan po ng 26 billion na tumataginting. Pero anong nangyari? Nasaan ang flood control? Bakit ganun pa rin ang Kaya mga sangkay, galit na galit po si Governor Pam. I'm not only frustrated, I'm angry. No, ang ako ng katawan, we are talking about lives here. People will die because of this flooding, you know. Ang kwarta, gikawat ang mga corrupt na mga officials. Yan po yung pasabog ni Governor Pam. Ngayon, itong si PBBM ay nagsalita na regarding dyan, mga sangkay. Eto, pakinggan po natin. Hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na. The same thing, but we will do as much as we can to anticipate. Dahil marami tayong if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa. So, ngayon mga sangkay, isa sa gagawin din ni PBBM, maliban po doon sa, sabi niya, hindi natin iiwanan ang Cebu. Lahat ng tulong ibubuhos, mga sangkay, at nakita naman po natin yon nung nagkaroon po ng lindol. Talagang mismo yung mga mayor at mismo si Governor Pam bumilib sa ginawa ni BBM. Na in love sila kasi nga po, talagang kahit po kalaban, kasi ang Cebu is Duterte yan eh. Pero, tinulungan po ng gusto ni BBM. Wala siyang pakialam sa politics, wala siyang pakialam sa political color. So, isa pa sa gagawin ni BBM. Na sobrang galit ni BBM dahil na-discover nga daw po yung mga ghost projects sa Cebu. Iimbestigahan po ito ngayon. At mukhang babalik po ng 2019 since the governor of Cebu exposed. Ayan mga sangkay, in-expose niya ang malaking milagrong ginawa noong Duterte administration. Alam niyo, yung problema lang talaga nung panahon na yon, panahon ni PRRD, sayang, wala kasi siyang investigation na malaliman, hindi kagaya po ngayon ng panahon ni PBBM. Alam po nila ito, alam nila PRRD, kasi mismo silang nagsalita about yan eh. Pero hindi po nasolusyonan. Bakit? Hindi ko din alam. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Tama ba ang naging desisyon ni Governor Pam na i-expose na itong malaking kalokohan noong 2019 pa? Mga ghost projects? Comment down below mga sangkay. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.